This morning, I want to share with you the message about God's compassion. And this is a call to repentance. So 2 Peter po 3:9, the Lord isn't really being slow about His promise. As some people think, no, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed but wants everyone to repent. Kung babalikan po natin ang story po ng Nineveh, kung saan po ipinakita at pinaranas ng Diyos sa bansang Nineveh ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang compassion. Dito po sa story na to, tinawag ng Diyos si Jonah para mag-preach sa Nineveh. Kaya lang, ang Nineveh ay mortal na kaaway talaga ng Israel yan. Kaya ang ginawa ni Jonah, hindi siya sumunod. Sinabi ng Lord, punta ka ng Nineveh. Pero si Jonah, pumunta siya sa Tarshish. Ayaw niya kasing mag-preach doon. Ayaw niyang maligtas ang mga taga Nineveh. Ang una po nating matututunan dito, God's compassion to a sinful nation like Nineveh that He cares to give them warning. Makikita natin yan sa Jonah chapter 1, verses 1 to 2. The Lord gave this message to Jonah, get up and go to the great city Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Ang Panginoon, nagbibigay pa po siya ng chance sa bawat isa para ma-save. At nagre-raise siya ng tao o tumatawag siya ng tao ng kanyang lingkod para ipadala sa lugar, sa mga tao, para sila ay bigyan ng babala. Ang Nineveh po, mortal na kaaway yan ng Israel. Pero sa pagkakataong ito, nais ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa lahat ng makasalanan. Kaya nga po, makikita natin yan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but would have everlasting life. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang sino man, kundi gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas. Pero sa pagkakataong si Jonah po ay sumuway, hindi siya pumunta sa Nineveh. Kaya ang ginawa ng Lord, He made an intervention. Ngayon, si Jonah, papuntang Tarshish, sumakay siya ng barko. Pero si Lord, He is in control, and He is God. He made an intervention. Nagpadala siya ng storm. Inampas ng bagyo ang barko. In short, inagi si Jonah, palabas ng barko, inagi siya sa dagat at kinain po siya ng malaking isda. So for 3 days, nandun siya sa loob ng belly ng isda. And for 3 days, he had an encounter with God inside the belly of a big fish. Through this 3 days encounter with God, Jonah learned to surrender his will to God. Basahin po natin sa Jonah chapter 3 verses 1 to 2. The Lord said, for the second time, get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. And this time po, si Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, 40 days now Nineveh will be destroyed. They believe God's message. From the greatest to the least, they declared a fast and put a burlap to show their sorrow. When the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he stepped down from his throne and took off his royal robes. He dressed himself in burlap and sat on a heap of ashes. Then the king and his nobles sent this decree throughout the city. Nagsisi at nagbago ng pag-iisip ang mga taga Nineveh sa pangunguna ng hari at mga opisyal, pati ang buong mamamayan, kasama mga hayop. At pagkatapos noon, sa verse 10, when God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, He changed His mind and did not carry out the destruction He had threatened. Nagsisi ang Nineveh sa panguna ng hari at nang nakita po ng Panginoon na ang buong bansa ay nanalangin, tumigil sa kanilang mga sasamang gawa, nagbago po ang isip ng Panginoon. Hindi po itinuloy ng Diyos ang planong pagpuksa dahil sila po ay nagpakumbaba at nagsisi. Ang conversation ng Diyos at ni Jonah, nagalit po si Jonah nung nagbago ang isip ng Diyos. Sabi niya po sa chapter 4 verse 2, that is why I ran away to Tarshish. I know that you are a merciful and compassionate God. You are slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. At ito po ang sagot ng Diyos kay Jonah. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness. And not to mention all the animals. Shouldn't feel sorry for such a great city. Pangalawa po, God's compassion to every nation that He desire everyone to come in repentance. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verses 14 to 15,
Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. Ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Ang compassion ng Diyos, ito po ay dinedemonstrate niya. Number 1, sa pamamagitan ng babala. Sa Ezekiel chapter 33 verse 7, Now, son of man, I am making you a watchman for the people of Israel. Therefore, listen to what I say and warn them for me. Ang Diyos po ay gumagamit ng lingkod niya upang magpaalala at magbigay warning sa tumalikod at nagkasala, hindi para i-condemn, kundi para bigyan ng pagkakataong magsisi at manumbalik. Pangalawa po, God's compassion is demonstrated by His punishment. Palo. Minsan po tayo ay pinapalo ng Diyos, pero ang pagpalo po na yan ay hindi para tayo ay wasakin, kundi tayo po ay para paalalahan. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 6, For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. Katulad po ni David, he committed sin for insisting to take census. Ito po ay makikita natin sa 2 Samuel chapter 24 verses 4 to 16. After that census, David was convicted. Kaya nagrepent po si David that time. But he took the consequence. Kaya po lahat ng kasalanan meron po yung consequence. Pagkatapos niya pong nagkasala, pinadala si Propeta Gad, sabi niya, pumunta ka kay David, sabihin mo na nagkasala siya. Ngayon, mamili siya sa consequence na gusto niya. 3 taon na taggutom, 3 buwan na hahabulin sila ng kaaway nila, o 3 araw na salot. So David chose the 3 days of plague. Ang namatay po doon ay 70,000 people from north to south in 3 days. Tandaan po natin, sin has always a consequence. Sabi po sa Romans 6:23, For the wages of sin is death. So dahil sa kasalanan po ni David, nadamay po ang buong Israel. Sa verse 16 po, tignan natin, 3 days nagpadala ng salot ang angel of death. So sa iba't ibang bayan. Pero nung papadahalan na po ng death of angel ang Jerusalem, eto na, sabi na po ng Panginoon, stop! That is enough. Yun po ang ating Panginoon. Ang Diyos po ay compassionate. Si David po, ang pinili niya yung 3 days na salot. Bakit? Kilala niya ang Diyos eh. David knew God as merciful God. As he said, let me fall into the hands of the Lord. For His mercy is great. Do not let me fall into the hands of my enemies. God's punishment is not meant for our destruction, but for our salvation. For when we experience chastisement, realization comes. Sa palo ng magulang, dun lang nakaka-realize ang anak na sila ay nagkamali. At pangatlo po, God's compassion demonstrated forgiveness and healing. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14 to 15, However, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, search for me, and turn from their evil ways, then I will hear their prayer from heaven, forgive their sins, and heal their country. Ipinangako po ng Panginoon sa atin in 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us from our sins and purify us from all unrighteousness. Sabi din po sa Psalms 145 verse 8, the Lord is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. Jeremiah 30:17, but I will restore you to health and heal your wounds. God's forgiveness is available to you right now. Kung nagkamali ka, nagkasala ka, lumapit ka lamang sa Panginoon. These different stories and events in the Bible clearly states and testifies that God is a compassionate, loving, and a forgiving God. How we will respond to this compassion of God. So man's response must be, number 1, we need to pray in humility. The Bible said God opposes the proud and He gives grace to the humble. God's calling to us in this situation is to humble.
admit and confess our sins and believe that He is the God who is in control. Pangalawa, seeking God. Hanapin ang katuwiran at kalooban ng Diyos. At tanong, ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa tamang pamumuhay? Sundin po natin ang kanyang kalooban. At pangatlo po, repentance, magsisi. Pagsisisi, hindi paninisi. At ang pagsisisi po ay tanda ng pagpapakumbaba. At ang mababa at nagsisising puso ay kinalulugdan po ng Diyos. Sabi po sa Psalm 51:17, God never reject a broken and repentant heart. Manalangin po tayo katulad ng prayer ni Daniel. He prayed in behalf of his nation. Sabi po sa Jeremiah chapter 32 verse 26 to 27, then this message came to Jeremiah from the Lord. I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? May mahirap ba sa akin? Maaring sa atin po limitado tayo, pero sa Diyos po, wala pong mahirap sa Kanya. At kahit ang kaligtasan po natin ay hindi mahirap para sa Kanya. Kaya po pinapaalala sa atin ng Panginoon, Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. God is in control. Siya pa rin po ang Panginoon. Kahit ano pang nangyayari ngayon, siya po ang dapat nating lapitan. Maging mapayapa ka, manampalataya ka sa Diyos, magtiwala ka, manalangin ka. Sa 2 Peter, balikan po natin 3 verse 9. It is not slowness of His promise as some people think, but He is being patient for our sake, because He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Pinagbibigyan pa po tayo ng Diyos para po tayo ay magsisi, para po tayo ay lumapit sa Kanya. Pero kung babasahin po natin ang susunod, sa verse 10 po sabi dyan, the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Hindi natin alam kung kailan, kung saan. At sinabi po sa verse 14, habang hinihintay nyo ang oras na yon, ang pagkakataon na yon, make every effort to be found, living peaceful lives that are pure and blameless in His sight. At sabi po sa verse 15, remember, our Lord's patience give people time to be saved. Sabi ko nga po, ano kaya kung sa lahat ng mga nangyayaring to, biglang dumating si Lord, biglang mag-rapture, ang tanong, handa ka ba? Ang sagot po, nung nakakausap pong isang leader, sabi niya, handa po ako, kaya lang parang ayoko pa po dumating si Lord eh. Kasi po ang aking pamilya hindi pa handa. Kaya nga po ito na ang pagkakataon binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, ng panahon ng Diyos para makapag-share sa ating pamilya. Kailan pa natin babahaginan ng pamilya natin ng patungkol sa kaligtasan ng ating Panginoong Yesus? Kung kailan huli na ang lahat. Ngayon po, ito po ang challenge po ng Panginoon sa ating lahat. Let us begin with ourselves. Siyasatin po natin ang ating pamumuhay ngayon. Wala na pong sisihan. Wala na pong turuan kung sinong may kasalanan. Begin with yourself. Come to the Lord in humility and believe that God is in control and His Son Jesus Christ. Believe in His Son Jesus Christ. Pangalawa po, let us pray in behalf of our nation. Pray for the people as well as pray for our leaders. Alam niyo po, kailangan po nating manalangin para sa ating bansa. Kailangan po nating mag-intercede. Kailangan po nating mag-pray para sa mga taong nasa labas, lalo po yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. At higit sa lahat, kailangan po nating manalangin para sa ating mga leaders. Regardless of political colors, hindi na po ito tungkol sa kung saang panig tayo No, kahit hindi ka po maka-Duterte. But this fight is not about Duterte. This is not about our president. But this is all about us and our children and the next generation. Kaya kailangan po sama-sama tayong manalangin dito. Huwag po nating sisihin ang ating mga leaders. Tayo mismo po, kailangan po nating kumilos, kailangan po nating manalangin.
we are all responsible to our nation. Not only our leaders, but every one of us are being called by God to humble and pray. Lahat po tayo tinatawag ng Diyos. Magpakumbaba po tayo at manalangin. At pangatlo po, and last, let us all together repent. Not blaming, not complaining, for we are all offenders of God. Tayo po lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. We all realize in this time, pumunta po kami sa mall. Wala pong tao sa department store. Wala rin tao masyadong kumakain sa mga restaurant. Ang punong-puno po ngayon yung mga grocery at supermarket. Now we all realize that the appetite of this world are just temporary. When calamities strike, everyone is gasping in the dark. They are gasping in the dark in fear. But remember, but with those who fear and trust the Lord have nothing to fear. Kapag po tayo ay may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot. Sinabi po sa kanyang salita, mapalad ang bansang Diyos ay si Yahweh, mapalad ang bayang pinili niya, mapalad ang bawat nagtitiwala sa kanya sapagkat sa kanyang pag-ibig, kanyang kinakalinga. Like Daniel who prayed and interceded for his nation, Daniel prayed, O Lord, hear, O Lord, forgive. O Lord, listen and act for your own sake. Do not delay, O my God, for your people and your city bear your name. Kilala po natin si Daniel as the prophet of God. He's a man of prayer. He's a man of God. And yet, wala po siyang sinisisi sa mga pangyayari. Pero patuloy niya pong inaalala ang kanyang bayan. Bagaman nasa Babylon siya, ang Jerusalem po ay nasa kanyang puso. Sapagkat naniniwala po si Daniel sa kapangyarihan ng panalangin. Kaya sa pagtatapos po ng mensaheng ito, tayo pong lahat ay mananalangin. Pero umpisahan po natin sa ating sarili. Tayo po ay manalangin ng pagsisisi sa anumang mga kasalanan na ating nagawa. Maaaring ikaw ay nanlamig, tumalikod sa Diyos, nagtampo. Pero ngayong umagang ito, the Lord is calling you back. Tinatawag kang muli ng Panginoon. You can repent and you will be forgiven, and that is the promise of God. Mananalangin tayo una sa lahat. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sumunod ka lamang sa panalangin ito. Siya ay namatay para ikaw ay tubusin, para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay pumikit. Kung nais mo siyang tanggapin, pumikit ka lamang. Mananalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at mahabang pasensya upang ako ay makarealize at ako ay magsisi ng aking mga kasalanan. Ako po'y nanunumbalik. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo at tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. At simula ngayon, ang buhay ko po ay itinatalaga ako sa pagsunod sa iyo at paglilingkod. Tulungan mo po ako hanggang sa muli mong pagbabalik. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. At tayo pong lahat, challenge ko po ang lahat na manalangin para sa ating bayan. Lahat po tayo ay magpapakumbaba. Ito ang pagkakataon na kung saan mananalangin po tayo kasama ng ating pamilya. Ngayon po mananalangin tayo para sa ating bayan, para sa ating presidente, para sa ating bansa.
Tayo pong lahat ay pumikit. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa iyong kahabagan at biyaya. Sa oras na ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aming nagawa, kasalanan ng aming pamilya, kasalanan ng aming bayan, kasalanan ng aming bansa, the sin of idolatry, the sin of immorality, the sin of corruptions, and every kind of sins, Lord God, that hinders your blessing. Forgive us. And we ask right now, Lord, to come to and rescue us, Lord, from this virus, from this plague, Lord, in our land. Heal us, heal our land, Lord. Tulad, Panginoon, ng ginawa mo sa panahon ni David when you say to the angel of death, stop, and that is enough. Lord, we ask for your mercy and for your grace, Lord, that this virus will gonna stop. Lord, we continue to humble ourselves, and we believe, Lord God, that your deliverance, that your healing will come upon this nation. Thank you so much, Lord God. Thank you for your forgiveness, and thank you for your healing, Lord God, for this nation. And this is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. At kung ikaw ay nanalangin ng pagtanggap, sinabi po sa John 1:12, anyone who receive and believe Jesus as Lord and Savior, he has the right to become children of God. Kaya anytime makakapanalangin ka at makakatawag ka sa Ama, makakapanalangin ka at ikaw ay kanyang pakikinggan. At para po sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Jagia, matapos man po ang ating worship online service, ini-encourage ko po kayo na patuloy po tayong magpalakasan at magpanalanginan, lalo na po na tayo ay nag-i-stay sa ating mga tahanan. Ang ating pong panalangin araw-araw, ang ating intercession ay araw-araw. Hindi po tayo titigil manalangin hanggat hindi po natin tatanggap at hanggat hindi po tumitigil ang itong virus na ito. Tulungan din po natin ang ating bayan, ang ating bansa sa pamagitan ng pagsunod sa anumang mga ordinances na ibinibigay po nila. Maraming salamat po. The Lord will gonna bless us and we are victorious. God bless us all.